Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang si Lolo Jose, ang bantog na magtatari. Papaano kung hindi ako pumayag sa nais mong mangyari, Karekto? Ang seryosong sagot ni Lolo Jose sa pinuno ng mga rebelde. Ang aming grupo ay walang pinipili, Tatang. Wala kaming pakialam kung ikaw ay isang mayaman o mahirap. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang bantog na magtatari. Dadaan ka sa aming proseso at dalawa lang ang maaari mong pagpilian. Ang mabuhay ka o ang mamatay kasama ang inyong pamilya. At saka, Tatang, huwag ka munang tatanggi sa pabor ko na hinihingi ko sa'yo, Hindi mo pa nga alam kung ano ito, tatanggi ka na. Alalahanin mo, Tatang, ang pamilya mo. Kayang-kaya namin silang imasaker kung gugustuhin ko. Napakasama ng inyong samahan. Hindi kayo makatao. Bakit? Ano bang pabor ang inyong hinihingi? Sabihin niyo at maghihintay ako. Huwag kang umastang parang sayo ang teritoryong ito, Tatang. Alalahanin mo, ang lupang inaapakan mo, Tatang, ay lupaing kinatitirikan ng aming samahan. Baka gusto mong ilibing kita rito ng buhay. Maliwanag pa. Makinig ka. Ito ang pabor na hihilingin ko sa iyo. Gusto kong ipanalo mo ang aking panabong na isang gold sa dalusaping panabong ni Apolonio, ang pinuno ng mga rebeldeng katunggali namin sa lahat ng mga bagay. Gusto ko ikaw ang magkakarga ng tari sa aking gold, at sa oras na may panalo mo ang laban ng aking panabong, ay wala nang mangyayaring masama sa iyo at sa pamilya mo. Ano, Tatang? Papayag ka ba sa hinihingi kong pabor sa iyo? Natahimik munang nag-iisip itong si Lolo Jose bago ito nagsalitang, sige, payag na ako ang magkakarga ng tari sa inyong panabong. Kailan at saan magaganap ang paghaharap niyo ng sinasabi mong si Apolonio? Yan, ganyan nga, Tatang. Papayag ka rin lang naman pala. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Bumalik ka na muna sa inyo. At sa oras na mayroon na akong isasagot sa tanong mo kung kailan kami magkikita ni Apolonio, ay isa sa aking mga tauhan ang papupuntahin ko sa inyong tahanan upang sunduin ka. Ang tanging magagawa mo, Tatang, sa ngayon ay ang maghintay. Maliwanag pa? Sige, maghihintay ako kung kailan yun. Sige na, mga bata. Ibalik nyo na ang matandang yan sa kanyang pamilya. At hoy, Tatang, huwag na huwag mong susubukang isuplong ang aming kampo o ang aming kinaroroonan sa mga grupo ng mga sundalong madalas na napapadaan sa baryong ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang pahabol pang sabi ni Karekto kay Lolo Jose, tumango-tango naman sa kanya si Lolo. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanya, huwag mo na akong ipahatid pa sa iyong mga tauhan, Karekto. Alam ko at kayang-kaya kong bumalik sa aking pamilya nang walang umaalalay sa akin. Kung yan ang gusto mo, Tatang, sige, ikaw ang masusunod. Pagkaalis ni Lolo sa kampong yon, ay nag-wika itong tauhang si Arturo sa kanyang pinunong si Karektong. Karekto, masyado po akong nahihiwagaan sa matandang pantog na magtataring yan. At bakit mo nasasabihan, ha, Arturo? Pinano, matatag ang loob niya na kinakausap ka. Hindi ko makita sa kanya ang takot sa iyo o sa ating grupo. Taliwas yon sa ibang mga sibilyang nakakausap mo. Dahil ang mga ito'y nanginginig na ang kanilang mga tuhod sa harapan nyo. Pero ang matandang yon, iba siya. At saka, Karekto, ito pa, hindi man lang siya pinagpawisan o hiningal sa layo ng ating kampong ito. Sa kanilang baryo,
Yan din, Arturo, ang kanina ko pang ipinagtataka. At nagdududa akong merong kapal. Ang matandang magtataring yon. Kapal, Pinuno? Ano pang ibig mong sabihin? O ang ibig mo bang sabihin ay may tangang mutya? Ang matandang yon, o agimat? Tumpak, Arturo. Tama ang mga sinabi mo. Isa siyang pantog na magtataring. At ang isang bantogutan niya ay may lihim na itinatagong mutya. At kung totoo nga ang kutob kong mayroon siyang mutya, di mas maganda, Arturo. Bakit po, Karikto? Ano pong plano niyo sa matandang bantog na magtataring yon? Sa oras na may panalo niya ang aking gold sa dalasaping panabong ni Apolonio, sa ayaw man niya at sa gusto ng matandang magtataring yon, ay pipilitin ko siyang paminin kung ano ang kanyang lihim na mutya o kabal. At kukunin ko sa kanya yon ng sapilitan, sa ayaw man niya o hindi, Arturo. Abay, magandang plano yan, Pinuno. Magagamit natin ang kanyang kabal sa ating grupo at maaari ka pang maging isang bantog na magtatare at pinuno ng mga rebelde. Ang sabi pa ng tauhang si Arturo sa kanyang pinunong rebelde. Samantalang si Lolose, habang binabagtas na niya ang daan pabalik sa kinaroroonan ng aming bundok, kung saan ay naroong nag-aalala si Laytay Virgilio sa kanya. Alam kong may masama kayong plano sa akin at sa aking pamilya. Karekto. Dahil ang mga tulad niyong mga walang ugali at walang mudong mga tao ay mga tuso. Pero sige lang, makikipaglaro ako sa inyo. Aayon ako sa agos ng tubig sa ilog na kayo ang may kawa noon. Pero tinitiyak ko sa inyong kayo ang mapapahiya at mabibigo sa bandang huli. Ang merong paniniguradong sabi ni Lolo Jose sa kanyang sarili pagkarating niya sa kinaroroonan ni Laytay at ng aking dalawa pang mga tiyuhin ay doy. Itay, ano pong nangyari sa pag-uusap niyo ni Karikto? Kumusta po kayo, Itay? Ang nooy banaag na pag-aalalang tanong ni Itay Virgilio kay Lolo Jose. Ganoon rin sa itsura nila Tio Mauro at Tio Henry. Sumagot naman si Lolo Jose sa kanilang tatlo at sinabi nitong, ayos lamang ako, mga anak. Wala namang naging problema. May hininging pabor lang sa akin si Karikto at pumayag naman ako doon. Ano po bang pabor yun, Itay? Meron ba itong kaugnayan sa sabong? Oo, anak Mauro. Gusto niyang ako ang magkakarga ng tari sa kanyang gold na panabong upang ibangga ito sa dalusaping panabong ng pinuno ng isa pang grupo ng mga rebeldeng nagngangalang si Apolonio. Kailan daw po ba ang bakbagang mangyayaring yon at saan po? Hindi pa alam sa ngayon, mga anak. Pero ipapasando ako ni Karikto sa kanyang mga tauhan sa araw na mangyari na yon. Itay, sasama po kami. Hindi po kami papayag na hindi kami kasama sa araw na yon. Ang sambit ni Itay Virgilio. Sige, mga anak. Isasama ko kayo sa mangyayaring salpukan ng mga panabong na yon. Ang pangako ni Lolo Jose kina Itay Virgilio. At pagkatapos na nagpatuloy na nga sila sa kanilang ginagawang pagtulong sa pagtatabas ng mga damo sa aming bundok kasama ang mga inupahang kababaryo namin noon. Samantalang sa panig nila Lolo Pablito, ang dating kababata at matalik na kaibigan ni Lolo Jose, anong plano natin ngayon, Itay? Ang tanong ni Mang Esteban sa kanyang ama. Nais kong palihim niyong tatlong subaybayan ang bawat kilos ng tatlong mga anak ni Jose. Alamin niyo, mga anak, kung anong mga kakaibang mga ikinikilos ni Jose. Alamin niyo kung anong lihim niya, kung bakit siya naging bantog na isang magtatari. Ang utos ng amang si Lolo Pablito sa kanyang tatlong mga anak. Itay, kilala po at usap-usapan dito sa ating dating baryo ang pagiging mabuti at matulunging tao ni Tatang Jose at ng kanyang pamilya. Walang maipipintas sa kanila ang mga taong nakakakilala sa kanilang angkan. Mas lalo pang kumulubot ang balat sa noo ni Lolo Pablito
Nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Mang Esteban, ang kanyang panganay na anak, patungkol kay Lolo Jose o sa aming pamilya, at halatang hindi niya ito nagustuhan, naaburido ito, at sinabi nitong, "Walang katotohanan ang lahat ng iyan, Esteban. Hindi totoong mabubuting tao ang kanilang pamilya. Alalahanin niyong sila o ang kanilang angkan ang dahilan kung bakit dinanas ng ating pamilya ang matinding kahirapan ng buhay. Kung hindi nila ipinakulong at pinagbintangan ng kung ano-anong mga paratang na pawang kasinungalingan lahat ang inyong mga lolo at ipinakulong, ay hindi natin tatanasin ang kalbaryo ng buhay. Tandaan niyo ito, mga anak. Nagpapanggap lamang silang mapagkawang gawa o mga mabubuting mga tao. Pero ang totoo ay, masasama sila at gusto kong, Ano pong ibig niyong sabihin, Itay? Ano pong gusto niyong mangyari? Ang nagdududang tanong naman sa kanya ng kanyang pangalawang anak na si Mang Facundo. Gusto kong sirain sila sa mga taong nakakakilala sa kanya. Mga anak, gawin niyo ito para sa ating paghihiganti sa kanilang angkan. Sunugin niyo ang kanilang mga tahanan, maging ang kanilang mga lupain sa bundok. Patayin niyong lahat ang kanilang mga alagang mga hayop, maging ang kanilang mga pananim. Gumawa kayo ng mga kwentong ikasisira nila at ipakalat niyo. Sa ganoong paraan lang ay may paghihiganti natin ang ating nasirang pamilya. Nagtataka at gulat na nagkatitigan ang tatlong magkakapatid at parang hindi sila makapaniwala sa mga sinabi at ipinaggagawa sa kanila ng kanilang ama, dahilan upang hindi na nga nakapagpigil pa itong si Mang Esteban at naibigkas nito sa kanilang ama ang mga katagang mas lalo pa nga nitong ikinagalit ng gusto. Itay, mawalang galang na po. Pero, naririnig niyo po ba at nauunawaan ang lahat ng mga sinasabi niya at ipinagagawa sa amin na iyo pong mga anak? Anong ibig mong sabihin, Esteban? Itay, parang hindi po kayo ang nakikita naming tatlo na nagsasalita. Totoo po ba talagang ang paghihiganti lang sa pamilya nila Tatang Jose, ang gusto niyo kaya tayo bumalik sa baryong ito? Sa tagal ng panahon, o baka naman po ay meron pang ibang dahilan? Ha? Ano? Itay, malinaw po sa aming pangunawa at isip na ang ipinaggagawa niyong yan ay mali. Laban sa pamilya ni Tatang Jose, mabubuti silang mga tao, Itay, at wala kaming makitang mali sa kanilang ginagawa. Pasensya na po, Itay. Hindi po kami papayag na sundin ang maling ipinaggagawa niyo. Ang gusto po naming tatlo, Itay, kami ng mga anak niyo, ay kapayapaan ng ating mga damdamin at isipan, at kung kinakailangan makipagkaibigan kami sa pamilya ni Tatang Jose, ay gagawin po namin yun, Itay. Kung sa ganoong paraan lang, makikita at mararamdaman namin maging isa ring mabubuting mga tao. Mas lalo pa ngang nagalit ang kanilang ama nang marinig nitong parehong sumang-ayon kay Mang Esteban ang kanyang dalawa pang mga anak. Tama si Kuya Esteban, Itay. Ang mabuhay ng walang kaaway ay siyang pinakang importante sa isang tao. Doon mo kasi makikita ang totoong kapanatagan ng iyong isipan at kung totoo ngang nagkamali ang kanilang pamilya noon sa ating pamilya, ay kalimutan na lang natin yun. Matagal nang nangyari yun, Itay, at may ilang taon na ang lumipas. Panahon na po, Itay, para makipag-ayos tayo sa kanila at muling ibalik ang ating dating masayang samahan. Ang dagdag pang sabit pangugumbinsi ni Mang Berto, isa pa sa kanyang tatlong mga anak. Mga lapakstangal kayo, mga walang silbit, mga walang kwentang mga anak. Alam niyo bang hindi matutuwa ang mga kaluluwa ng inyong mga lolo sa mga pinagsasasabi ninyo? Pasensya na po, Itay. Pero, totoo lang po ang aming mga sinasabi. Kung ganoon ay lumayas kayong tatlo, ayokong makita ang mga anak na katulad nyo. Mga tulad nyong mga duwag, mga pahag ang mga buntot. Iniwan siya ng kanyang tatlong mga anak. Dahil sa aminado ang mga itong mali ang ipinaggagawa ng kanilang ama, mali ang maghiganti sa kapwa at magtanim ng puot o galit. Huwag kayong mag-alala,
Mga utol, ang pag-iwan natin kay Tay Pablito ay hindi nangangahulugang hindi natin siya mahal. Umaasa akong darating ang panahong maliliwanagan din siya at masasabi niyang tama ang ating mga naging pasya. Anong plano natin ngayon, utol, Esteban? Babalik tayo sa baryong ating pinagmulan, sa ating mga pamilya. Iiwan natin si Tay Pablito sa baryong ito nang nag-iisa? Oo, Berto. Pero, bago tayo bumalik sa ating baryo, ay kinakailangan muna nating makipagkita kina Tatang Jose at sa kanyang mga anak. At ano ang gagawin natin doon? Hihingi tayo ng tawad sa kanila nang sa ganoong paraan mabawas-bawasan ang bigat na dinadala ng ating mga damdamin. At dahil nga sa maganda ang naisip na yon ni Mang Esteban, kung kaya't sumang-ayon sa kanya ang kanya pang dalawang mga kapatid. Labis-labis naman ang tuwa't sayang nararamdaman ni Tay Virgilio, lalong-lalo na nga si Lolo Jose, nang makipagkita at makipag-ayos sa aming pamilya, ang tatlong mga anak ni Lolo Pablito. Anong naisip niyo, mga iyo? Bakit niyo ginagawa ito? Kahit po kasi pagbalik-balik na rin ang mundo, ay mali pa rin si Tay Pablito, Tatang Jose. Hindi namin sukat akalaing aabot sa ganoon ang kanyang ipagagawa sa amin laban po sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Esteban. Darating din ang tamang pagkakataon na maliliwanagan rin at matatauhan ang inyong ama. Mag-iingat kayong palagi sa inyong pagbabalik sa inyong mga kanya-kanyang pamilya. Salamat po, Tatang Jose. At umaasa kaming hindi rito nagtatapos ang ating pagkikita-kita. Mga kaibigang Esteban, Facundo at Berto. Umaasa kaming tatlong mga anak ni Tay Jose na muli pa tayong magkikita-kita at sana'y sa araw na yon ay kasama na ang inyong amang si Tatang Pablito. Ngumiti ang tatlong magkakapatid, saka ang mga itong nagpaalam na kina Lolo at kina Itay. Naiwang nag-iisa at bulong-gulo ang isip ni Lolo Pablito. Naguguluhan ito sa ginawang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi nito matanggap yun, pero mas nangibabaw pa rin sa kanyang isip ang galit sa aming pamilya. Kung inaakala niyong nagtagumpay na kayo, pues nagkakamali kayo. Ipagpapatuloy ko at ako mismo ang gagawa ng paraan upang sirain ang pamilya at buhay niyo. Ha 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 ha. Nagulantang itong si Tatang Pablito nang biglang padabog at bersahang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Teka lang, sino kayo at ba't kayo nakasuot ng mga itim na mga kasuotan? At may mga hawak kayong mga barel. Sino kayo? Ang sabi ni Lolo Pablito at nabitawan pa nito ang basong may lamang alak na sana'y kanyang iinumin. Sumama ka sa amin at huwag kang pumalag dahil uubusin namin sa katawan mo ang mga bala ng aming baril. Ang sabi ng isa sa tatlong mga armadong mga kalalakihan. Sino ba ang nag-utos nito? Si Jose at ang kanyang mga anak? Ang gago, pagpapayaran niya ito. Ang sagot ni Lolo Pablito sa mga armadong kumakaladkad na sa kanya. Huwag ka nang maraming tanong basta't sumunod ka na lang sa amin. Gabi na ng mga pagkakataong yon, ngunit maliwanag ang buwan. Bersahang dinala ng mga armadong kalalakihang yon si Lolo Pablito sa bundok, sa pinakang pusod ng gubat. Ikulong niyo't talian niyo ang kanyang mga kamay. Lagyan niyo rin ng pusal ang kanyang bibig. Itali niyo yan sa haligi nang hindi makalikan ng ingay at makatakas. Maliwanag ba? Sinunod ng iba pang mga armadong yun ang utos na yun ng kanilang nagsisilbing leader. At ito ay naglalaro sa isip ni Lolo Pablito kung sino ang utak nang may gawa noon sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya at iyon ay si Lolo Jose. Siya lang ang may galit sa akin, kaya natitiyak ko siya ang utak ng lahat ng ito. Animal ka, Jose. Pagpapayaran mo ito. Alam na kasing nag-iisa na lang ako. Iniwan na ako ng aking mga anak, kaya pinadukot niya ako at dinala sa bundok na ito. Ang sabi ni Lolo Pablito sa kanyang sarili. Arturo, magsama ka ng dalawa pa sa ating mga tauhan. Bumaba kayo sa baryo at dalhin mo rito si Jose, ang bantog na sabongero,
sabihin mo sa kanya, magdala siya ng mga gagamitin sa pagtatari. Dahil pagkarating niya makikipagkita na tayo sa grupong pinamumunuan ni Apolonio. Dumating na ang araw ng pagtutuos o magaganap na bakbakan ng aming mga panabong. Ang sabit utos ni Caricto sa kanyang tauhang katiwalang si Arturo. Masusunod po, Caricto. At nang makalis na ang mga ito ay doy. Umanda ka, Apolonio, dahil sa oras na matalo ng aking gold na ito. Ang ipinagmamalaki mong dalo sa ating yun ay matatalo pang muli kayo. Dahil uubusin namin kayo, lalansihin namin kayo. Pagkatapos ng bakbakan ay aatake naman ang aking mga tauhan. Maubos kayo't mabubura sa mundo. Ayokong may karibal sa lahat ng aming iligal na gawain, Apolonio. Ang merong paniniyak na pagkakasabi ni Caricto sa kanyang sarili. Ipinasundo ni Caricto si Lolo Jose sa kanyang mga tauhan sa pangunguna ng kanyang kanang kamay na si Arturo. Ganap ng mga 8:30 ng umaga ng mga pagkakataong yan, at si Lolo ay abalang nagagamas ng mga damo sa likurang bahagi ng kanilang bahay dahil sa meron siyang mga tanim doong iba't ibang mga gulay. At doon siya naratnan ng 3 mga rebelde. Sa kabila ng edad ni Lolo Jose na 70 ay matalas pa rin ang kanyang pandinig at pandama sa paligid. Dahil kahit siya ay nakatalikod sa kanilang pintuang bakod, ay ramdam niya ang 3 mga bisitang rebelde. Pansamantala niyang inihinto ang kanyang ginagawang panggagamas ng mga damo. Tumayo siya at naglakad patungo sa 3 at kanya itong pinagbuksan ng kanilang pintuang bakod at inayang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Tatang Jose, kagaya ng naunay, nakipagkita kami sa iyo dahil sa utos sa amin ni Caricto. Maganda ka na ng iyong sarili at mga dadalhin kagamitan para sa pagkakarga ng tari. Dahil ngayon mismo ay kinakailangan mong sumama sa amin. Dahil ngayon na ang nakatakdang araw ng pagkikita ni Caricto at Apolonio upang ipangga ang aming panabong sa kanilang panabong. Ang dagdag pang sabi ng tauhang si Arturo kay Lolo Jose. Sige, pumapayag na ako sa inyo o sa gustong mangyari ng inyong pinuno. Matapos makapagpaalam ni Lolo Jose kay Lola at maihanda ang kanyang lahat ng kanyang mga dadalhin, ay sumunod kagad kina Arturo si Lolo Jose. Dala ni Lolo ang kanyang lalagayan ng mga tari at ang kanyang birtud ng ulat. Wala pang kalahating oras ang nakakalipas nang nilisan nila Lolo ang kanilang bahay, ay siya namang pagdating ng 3 sinaitay Virgilio o ng 3 magkakapatid. Hinanap kaagad nila si Lolo Jose kay Lola at do'y sinabi ni Lola sa kanilang sinundo si Lolo Jose ng mga tauhang rebelde ni Caricto. At katulad ni Lola, labis rin ang pag-aalala nila itay kay Lolo Jose. Binalak na sana nila itong sundan sa bundok sa pagbabakas sakaling maaabutan pa nila ang mga ito sa daan. Subalit sinabi ni itay sa kanyang 2 mga kapatid, ang mga katagang, "Huwag na mga utol, at baka hindi rin pumayag si itay sa ating binabalak. Pabayaan na lang natin siya at magtiwala na lang tayo at umasang sana'y walang masamang mangyari kay itay." At ang mga sinabi yun ni itay ay pinakinggan ng kanyang 2 mga kapatid. Samantalang sa daan sa bundok, habang tahimik na sumusunod sa mga rebelde si Lolo Jose, ay pasimple niyang pinipigtas ang dulo ng dahong ulat at inilalagay niya ang mga ito sa loob ng kanyang lalagayan ng mga tari. Ang kanyang mga taring alagang-alaga sa baid o hasa at linis hanggang sa sila'y makarating sa kuta ng mga rebelde. At katulad ng naunang makarating doon si Lolo Jose, ay masyadong namangha at nagtataka ang 3 mga rebelde kay Lolo, dahil ni hindi man lang hinihingal at pinagpapawisan si Lolo Jose. At iyon ay napansin rin ng pinunong si Caricto. At nang nasa kanyang harapan na nga si Lolo Jose, ay doy. Maganda ka na ng iyong sarili, Tatang Jose. Dahil ngayon mismo ay lalakad tayo patungong kabilang bundok, patungong kuta ng grupong rebeldeng kagaya naming pinamumunuan ni Apolonio.
ang sabungerong rebeldeng may alagang dalusaping panabong. Pero bago tayo maglakbay patungo roon, ay kailangan muna nating kumain ng marami, Tatang. Saluhan mo kaming kumain, Tatang. Ang sabi ni Karikto kay Lolo Jose. At nagpahanda kaagad ito ng mga pagkain sa mahabang mesa, mga lutong kanin at mga karning nanggaling sa karni ng mga hayop sa gubat. At pagkatapos nilang mabusog at makapagpahingay, muling nagsalita itong pinunong si Karikto kay Lolo. At sinabi nitong, Tatang Jose, sumunod ka. Sumunod ka muna sa akin. At meron akong ipapakita sa iyo. Isinama siya ni Karikto sa likurang bahagi ng kanilang kubo. At doon nakita ni Lolo ang gold na panabong ni Karikto. Ano bang masasabi mo, Tatang Jose? Yan sa aking panlabang panabong. May bubuga kaya yan sa dalusaping panabong ni Apolonio? Oo, iho. Dahil mataas na uring panabong ang gold na ito. At para pang araw-araw mo itong ikinokondisyon, hindi ba? Ang sagot ni Lolo sa kanya. Abay, oo naman. Ayaw ko kasing mapahiya. Sa araw ng bakbakan ng aking panabong, paano? Tayo nang mag-umpisang maglakbay. Maraming mga tauhan si Karikto. Ngunit mayroon siyang mga tauhang ipinaiwan sa kanilang kuta upang sila ang magbabantay doon. Malayo-layo ang kanilang nilakbay at maraming sapa silang tinawiran. Mayroong pantay palusong at paahon na daan at marami sa mga rebelde ang makikita ng pinagpapawisan na. At hinihingal, kabilang na nga doon ay ang pinunong si Karikto. Karikto, kita nyo na po, si Tatang Jose. Di ba hindi siya hinihingal? Hindi pinagpapawisan. Kakaiba siya. Samantalang tayo, heto, mahaba na ang ating mga dila sa sobrang pagod. Ang tanong at sabi ni Arturo sa kanilang pinunong rebelde. Sumagot naman ito sa kanya at sinabing, Oo, Arturo, napansin ko yon. Kanina pa. At malakas talaga ang kutob kung meron siyang kabal sa kanyang katawan. At kung ano man yon, ay kinakailangang mapa sa atin yon. Sa anumang paraan, sa ayaw man niya o gusto. At pagkalagpas nila sa isang malaking puno'y bumungad na kagad sa kanilang paningin ang mga kubo-kubo, ang kuta ng mga rebelde na pinamumunuan ni Apolonio. At katulad ng mga tauhan ni Karikto, armado ng mga mahahapang armas ang mga ito. Naririto na tayo, magsipaganda kayo. Sumagot ng pagsang-ayon kay Karikto ang kanyang mga armado ring mga tauhan. At do'y nagkaroon na ng pagdududa si Lolo Jose. Pumasok agad sa isip niya, hindi lamang sabong ang pakay ng mga ito, kundi meron pang iba. Hanggang sa may makita si Lolong isang mamang hindi magkalayo ang agwat ng edad. Kay Karikto, mahaba-haba ang buhok nitong may tali at armado ring katulad ni Karikto. Ngunit may hawak itong isang dalusaping panabong. Sa kanyang likuray, makikita rin ang kanyang tatlong mga tauhang sumusunod sa kanya. Sinalubong sina Lolo ng mga ito. At nang sila'y magkaharap-harap na, nagsalita ang mamang yun sa kanila. Marigaya ako sa ating muling pagtatagpo, Karikto. Dito sa aming kuta, at kanina pa akong nasasabik na makita ang bakbakan ng ating mga panabong. Pagkatapos na banggitin yun ng mamang yun kay Karikto, ay nagtataka itong inilandas ang kanyang paningin kay Lolo Jose. Oo, Apolonio. Kagaya ng ating napag-usapan, dadayo kami rito ng sabong upang muling makaharap ka't maibangga ko ang aking panabong na isang gold dyan sa iyong dalusapi. Ganoon ba, Karikto? At nagsama ka pa talaga ng isang, sa tingin ko, isang matandang magtatari. Nakakatawa ka naman, Recto. Oo, Apolonio. Isa nga siyang magtatari. At huwag na huwag mo siyang mamalitin. Dahil ang matandang magtataring ito ay si Lolo Jose, ang pantog na magtatari. Halatang nagulat si Apolonio, maging ang kanyang mga tauhang na sa kanyang likuran, nang marinig nila ang sinabi ni Karikto, lalo na ang mga katagang si Lolo Jose, ang pantog na magtatari. Dahil hindi lingid sa kanilang kaalaman ang pagiging tanyag ni Lolo. Ganoon ba, Recto? Wes, masyado mo akong pinabilib. Dahil ang totoo noon ko pa gustong makainkwentro sa larangan ng pagkakarga ng tari ang bantog na magtataring yan. Tingnan natin kung may magagawa ang kanyang pagiging tanyag. Na isang magtatari sa panabong kong ito.
Tama na ang kwentuhan, Apolonio. Kargahan mo na ng tari ang iyong dalusapi at iyon din ang aking ipagagawa sa aking gold. Pagkakargahan ko na ito ng tari sa matandang ito. Nang mismong mga oras na yon, ay inilabas na nga ni Lolo Jose ang kanyang dalang mga tari. Pumili siya ng isa sa mga tari na kanyang ikakarga sa gold ni Karikto. At pasimple niyang idinampi ang talim noon sa dahon ng ulat. Umusal siya ng mga orasyones sa pamamagitan lamang ng kanyang isip. Mga orasyong magbibigay ng bisa sa kanyang kargadang mutya. At kasunod noy, ikinarga na nga niya ang taring iyon sa kaliwang paanan ng gold na panabong. At yun din ang ginawa ni Apolonio. Mariin itong sinisipat kung tama na ba o pantay na ang pagkakakabit niya ng tari sa paanan ng kanyang mismong dalusaping panabong. Wala namang kakaibang presensya o aurang nararamdaman si Lolo ng mga pagkakataong yun. Isa lamang ang ibig sabihin noon, walang ni isa man sa tigmagkabilang panig ng mga rebelde ang may tulad ng kargadang mutya. Ngunit pilit na nagsusumiksik sa isip ni Lolong, meron talagang hindi magandang mangyayari. Pagkatapos ng pakbakan ng dalawang mga panabong, hanggang sa pareho nang makikitang may kargada ng tari ang dalawang mga panabong, wala ring pustahang naganap, basta't ang pakbakan lang ng dalawang mga panabong ang gustong-gustong masaksihan ng mga rebelde. Kasalukuyan ang hawak ng dalawang mga pinunong rebelde ang kani-kanyang mga panabong. Kinareho nila ang mga ito o pinagharap at naging kapansin-pansin kaagad ang pagiging agresibo o pagiging wild ng dalusaping panabong. Walang palya nitong tinuka-tuka ang ulo ng gold, samantalang ang gold ni Karikto'y nananatiling kalmado lamang. Alam kong mataas na uring panabong rin ang dalusaping yan kung ikukumpara sa gold ni Karikto. Pero, ewan ko lang kung may magagawa yan sa talim ng aking pag-aaring tari. Dahil sa oras na tamaan siya ng taring nakakarga sa gold, ay paniguradong maglalabas ang lahat ng kanyang mga bituka. Ang nooy sambit ni Lolo Jose sa kanyang sarili. Ano pang ating inihintay, Karikto? Bitawan na natin ang ating mga panabong. Oo, Apolonio. Kanina pa akong nakahanda. Pareho nilang magkasabay na binitawan ang dalawang mga panabong. Hindi pa man nakakalapat sa lupa ang mga paa ng gold na panabong, ay sunod-sunod na itong pinalo ng dalusaping panabong. Sa lakas ng kanyang mga pagpalong yun, ay tumilapon palayo sa dalusapi ang gold na panabong. Sinundan kaagad yun ng dalusaping panabong. Lumipad ito, papalapit sa nooy kumukulupog ng nasa lupang gold ni Karikto. Pagpihit ng gold sa nooy nasa ering dalusapi, ay tumalon kaagad itong parang hindi tinamaan ng kargadang tari. Galing sa kanyang katunggaling dalusaping panabong, nagpalitan kaagad sila ng mga pagpalaw sa ere. At parehong naglaglagan sa lupa at nangalat ang kanilang mga balahibo. Naunang bumagsak sa lupa ang dalusapi. Lumublob kaagad ito doon at nagpilit na tumayo. At do'y kapansin-pansin na sa kanyang parang meron na itong tinamong pinsala sa kanyang katawan. Dahil hinihingal na ito't nakalaylay na ang kanyang kaliwang pakpak. Duguan na rin ito. Samantalang nang bumagsak sa lupa ang gold ni Karikto'y, nananatili itong kalmado. Dahilan upang maging larawan na ng tagumpay ang itsura ni Karikto at ng kanyang mga tauhan. Taliwas naman yun sa mga itsura nila Apolonio. Kung titingnan ang mga ito'y para pang nadudumi o natatai ang mga ito. Marahang naglalakad papaikot sa nooy naghihinang nakapusturang dalusapi ang gold ni Karikto, at hindi nito inaalis ang kanyang paningin at pandama sa katunggaling panabong. Umarangkadang bigla papalapit sa gold ang dalusapi. Ngunit sunod-sunod na siyang pinupog ng pagpalo ng gold na panabong. Maya't maya na ang talon at saksak ng tari ng gold sa alinmang parte ng katawan ng dalusaping panabong. Huminto lamang ito nang hindi naggumagalaw pa ang dalusaping panabong. Sinuri kagad ito ng isa sa mga tauhan ni Apolonio at doy, Pinunong Apolonio, patay na ito! At karamantuman ang kanyang naging kamatayan. Ano? Paano mo nasabi yan? Tika lang, patayin! Hindi! Naglabasa na ang mga bituka ng aking panabong at nawala na rin sa tamang posisyon
o pagkakaalain ang kanyang tari. Imposible ito. Paano nangyayari ito? Paano nagkaroon ng ganoong kalakas na panabong si Recto? Oh, paano ba yan, Apolonio? Natalo ang inyong panabong. At hindi lamang ang inyong panabong ang mamamatay kundi kayong lahat. Ang magkahulugang wika ni Caricto. Habang himas-himas nito ang nooy wala ng kargadang taring gold na panabong. Itinutok kaagad ng mga tauhan ni Caricto ang kanilang mga armas sa grupo ng mga rebeldeng pinamumunuan ni Apolonio. Animal ka! Traitor ka! Recto! At inunahan nila ang mga ito dahil sa yun talaga ang nasa plano at dahil sa hindi yun inaasahan ng kabilang grupo ng mga rebelde. Kung kaya't isa-isang bumagsak sa lupa ang mga wala ng buhay na mga tauhan ni Apolonio. Ang iba'y nagtangka pa sanang lumayo. Ngunit binanatan sila ng iba pang mga rebeldeng tauhan ni Caricto nakapaikot sa lugar na yon. Traitor ka, Recto! Hindi ko inaasahang gagawin mo ito sa amin, ahas katuso ka! Ang sabi ng nooy nag-aagaw buhay na tuguang si Apolonio. Habang hawak nito ng mahigpit ang katulad niyang talunang panabong. Oh, Apolonio, ahas na kong ahas. Pero hindi pwedeng manatili pa ang inyong grupo o magtagal pa sa mundong ito. Dahil kayo ang nagiging karibal namin sa mga pagnanakaw. Sa lahat ng mga residente, saan mang baryo ng propinsyang ito, kayo ang totoong mga traidor. Pero mas matalino akong pinuno kaysa sayo. Utak lang ang kailangan ng Apolonio. At ito ang bagay sayo. Tinadtad ng bala ng baril ni Caricto ang katawan ni Apolonio. Kasunod noy, ipinag-utos nito sa kanyang mga tauhang. Ano pang hinihintay niyo mga bata? Arturo, bilang katiwala ko at kanang kamay, inuutusan kitang pangunahan mong kuning lahat ang mga pirat kung ano-ano pang mga maaari nating mapakinabangan sa mga bubong yan, lalo na ang kanilang mga balat mga armas. Sinunod yon ng mga tauhan ni Caricto. Samantalang ang iba pa niyang mga tauhan ay makikita namang paisa-isa nang nagsisipagsulputan. Sila ang mga rebeldeng dumispatsa sa mga tauhan ni Apolonio. Nagtatangkang tumakas at pagkatapos noy, bumalik na sila sa kanilang kuta. Matapos nilang sunugin ang mga bangkay ng mga rebeldeng pinaslang nila at ang mga kubo-kubo ng mga ito. Sinasabi ko na nga bang yun ang mangyayari? Totoo ngang tuso at traidor itong si Caricto. Pero huwag lang siyang magkakamaling gawan ako ng masama dahil mauuna silang ililibing ng buhay. Ang sabi ni Lolo Jose sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y nag-uwika itong si Caricto kay Lolo habang sila'y naglalakad pabalik sa kanilang kuta. Tandang Jose, masyado mo akong pinahanga sa kung papaano mo o kung papaano ka magkarga ng tari. Huwag kang mag-alala. Mamaya pagkarating natin sa aming kuta ay may pabuya akong ibibigay sa iyo. Hindi sumagot sa kanya si Lolo. Nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawang paglalakad. At nang sila'y makarating na nga sa kanilang kuta, ay doon. Batang Jose, marunong akong tumanaw ng malaking utang na loob. Ito ang pera. Tanggapin mo ito. Hindi naman ito kalakihan pero mas mainam na ito kaysa sa wala, hindi ba? Pasensya ka na, Caricto, pero hindi ko yan matatanggap. Sapat na sa aking pinagbigyan kita sa iyong kahilingan. Ngayon, maaari na ba akong makabalik sa amin? Oo naman, Tatang Jose. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ano yun? Ay gusto ko munang malaman kung ano ang lihim mong. Kung ano bang. O kung bakit ka nakilalang isang bantog na magtatari. At kung totoo nga ang aking kutob na ikaw ay merong mutyang ginagamit na maaaring dala-dala mo ngayon, ay gusto ko siyang mapasa akin, Tatang. Sa ayaw mo man o gusto, ay wala kang magagawa. Paano kung sabihin kong nagkakamali ka ng iyong kutob at sabihin ko sa iyong wala akong kargata o lihim na mutya o maging kabal? Huwag kang sinungaling, Tatang Jose. Ang tanda-tanda mo na. Pero napakasinungaling mo pa. Hindi ako bobo sa mga nakikita ko sa iyo. Hindi ako bobo
Sa mga nakikita ko sa iyo ay nagduda na ako. Hindi ka nakakaramdam ng pagod na kahit pa'y napakalayo ng ating nilakbay. Kaya naman ay umamin ka na, Tatang. Kung ayaw mong kunin ko yan sa iyo ng sapilitan, alalahanin mo, nasa aking teritoryo ka. At bukod pa roon, ay nag-iisa ka lang. Pero ayoko nang humantong pa doon ang lahat. Gusto kong maging maayos ang pamamaraan ng pagkuha ko sa iyo ng mutyang yan. Magkailang beses pang tumanggi si Lolo sa kanya na siya'y merong ang kargadang mutya, pero hindi pa rin naniniwala doon si Karikto. Napakasama mo, Karikto. Hindi ka marunong tumupad sa ating usapan. Ganoon ba, Tatang? Mas lalo ka pang sigurong madidismaya at mapipilitang ibigay sa akin ang iyong bertod. Sa oras na makita mo kung ano ang gagawin kong kapalit sa mutyang nasa sayo. Anong ibig mong sabihin? Ang nagtatakang tanong ni Lolo sa kanya. Arturo, dalhin niyo rito ang ating bihaga. Sige po, Karikto. Isang matandang lalaking kaidara ni Lolo Jose ang pumapalag-palag pa at may tali ang kanyang dalawang magkadikit na mga kamay. Sa kanyang parting likuran, mayroong busal ang kanyang bibig at may piring ang kanyang mga mata. Mamili ka, Tatang Jose, ang birtud mo o ang kaligtasan o buhay ng iyong dating matalik na kaibigan o kababatang si Pablito.